tilapia. Haluan ko ng saluyot sa kangkong. Tapos ito may kamatis. Ito, timplahan ko na masarap yan. Lagay ko ng kamatis saka sibuyas. Ito na yung ulam namin di kontraktor. Yung mga kontraktor, nag-uulam ng mga masasarap yon. Tiba-tiba sila sa kaligayahan dahil lahat ng pira hawak nila. Pero kaninong pira yon? Sa atin yun. Pero ito, sa mga mahirap lang to, sa mga kagaya ko. Ito na nga yun. Masarap na to. Nilagyan ko ng konting patis, tapos tinimplahan. Sarap. Tuwan-tuwa ng mga mahirap. Dito nga. Tuwan-tuwa ng mga mahirap dahil sa mga pagkain na to. Okay. Tinan mo mga igan, sarap to. Ito na yung kangkong, ilagay ko na. Para maging, ito na yung ulam namin. Tuwan-tuwa na kami nito pag makaluto kami ng ganito. Dahil sa kahirapan ng aming buhay, pero sa awa ng Panginoon, malusog naman pangangatawan. Di bali ang kahirapan. Basta may relasyon ka sa Panginoon, okay na yan. Kaysa namang nakaupo ka sa gobyerno, pinakamataas ka sa doon sa gobyerno, ang isip mo na may demonyo, puro lang kasakiman, puro sahod, buhis ng tao, puro nasa ibubulsa mo lang. Hindi nyo inisip, mga nakaupo dyan, na kung pwede lang, mag-isip-isip kayo, wag namang mapera na kayo, ang laki ng sahod na nga ninyo sa buwanan. Samantala kami, dugot pawis kami. Iniis namin yung trabaho sa sahod lamang na minimum. Magkano lang minimum dito sa Laguna? Kayo, magkano sahod nyo sa isang buwan? Tapos, iniisip pa ninyo na kukunin pa ninyo yung mga pera na galing sa amin, yung mga buhis. Maya naman kayo, mga kontraktor, mga taga DPWH, tapos especially sa mga kongresista, sa kayong mga senado natin ngayon. Walang takot sa Diyos. Dapat may takot naman kayo minsan. Yung kukunwari lang may takot. Pamilya, nasa Panginoon kunwari, yung pala'y nanghingi ng milyon pera sa DPWH para magkakaroon. Ano yung pera nyo? Milyonaryo na nga kayo. Tapos, sasabihin nyo pa na wala kayong pera. Sasabihin nyo pa na di kayo nakikialam. Meron na nga wow, ang sarap. Meron na nga nag-declare, kompleto ng detalye na kayo yung nanghingi. Samantala kami, kahit walang detalye, kahit walang ebidensya, automatic kami, pag kami nakakasala, kulong agad, di kagaya ninyo. So, ang batas natin dito sa Pilipinas, sa totoo lang, para lang sa mayaman. Yung mga mahirap, automatic kulong na yun kung talagang mapatunayan nila na kasabwat sa mga anomaliyang project sa gobyerno. Pero kami, kayo ang nasunod. Kahit mayroon na nagsasabi, mayroon na nag-declared, mayroon ng detalye, mayroon ng ebidensya na siya ay isang corrupt na senador, pero sasabihin pang, wala akong kalam-alam niyan. Ginagawa lang nila niyan para masiraan ang pagkatao ko. Hindi. Ayaw lang yung aminin. Ba't ninyo ginagawa niyan sa taong bayan kung talagang ayaw niyong aminin na kung kayo'y nagkakasala? Okay? Ito lang.